good morning! Ayan, so mag-walk around tayo dito sa Saud Beach sa Pagudpod. So eto, magsisimula tayo dito kung saan merong pin ito. This is the Saud Beach Resort and Hotel. We'll just do a walk around. Papakita namin sa inyo kung ano yung mga available na transients and kung ano yung what to expect around Saud Beach. Okay, so dito sa bandang to, may kita nyo, para lang siyang local community talaga. And then here at the right, ayan, magsisimula na dito, makikita nyo dyan yung mga transients na pwede nyo nang puntahan. I know marami pang transients na available dun sa street na yun. Ayan. Pero at least ito, may kita nyo kung ano yung mga walking distance lang na transients papunta sa Saud Beach. So meron tayo dito Hana Luz Bed and Breakfast, Mond Homestay, and then this one, mukhang maganda rin tong isang to. Mukhang malaki siya. Pangalan nito, pamagat nito ay Sea Jams Homestay and Eatery. There you go. Ayan, mukhang marami siyang kwarto and mukhang air-conditioned din yung room settings natin dito. Now, on the left, makita nyo yung Lian Homestay. Mukha rin siyang bahay na. Ayan. Ayan, tapos ito meron din nakalagay Carlos Homestay. Although, yan, mukha lang talaga siyang bahay. Or this way, or doon papunta. And then this one, the Tartarugas. Ito, favorite namin tong kainan dito. Kasi sobrang sarap niya. May mga na-try na kaming ibang restaurant, pero ito yung pinaka-nagustuhan namin. Kaya balik kami na balik dito sa Tartarugas Hotel and Restaurant. Medyo nasa pricey side yung pagkain niya, or at least hindi siya local pricing. Pero, grabe, sobrang sulit ng prices dyan sa Tartarugas. Kasi sobrang sarap, no? Tapos ayan, makikita nyo naman dito, Quindo Homestay. Para at least kapag balak nyo pumunta dito, alam nyo na kung ano yung mga homestay na malapit sa Saud Beach and kung gaano siya kalayo. Sarap ng tinapay, oh. Ayan. Tapos ito sa left side naman, makikita nyo Ilocos Empanada. Although hindi namin yan na-try. Pero at least alam nyo na meron nagbebenta ng Ilocos Empanada and garlic longganisa. Ayan. Another homestay dito sa kanan. Although, let's see kung merong nakalagay na karatula ng homestay sila. Okay, walang nakalagay. Ay, hindi. EJ's Homestay. Ayan. EJ's Homestay. Tapos ito, ginagawa rin. So, expect nyo meron ulit madadagdag. And dito sa left side, ayan. Nakikita nyo ang kanilang barangay hall. Barangay Saud, Pagudpod, Ilocos Norte. Yan, pwede kayo mag-picture dyan dun sa I Love Saud. Okay, so makikita nyo itong fork ng daan, pero dito sa left side, mas malapit dun sa public beach. Pero dito sa right side, marami ding mga homestays and transients na available. Tapos may kita nyo dyan, Tourist Assistance Center. So, ito mga transient dito, ito na yung mga pinakamalalapit talaga sa beach area. As in, sobrang, kahit huwag na kayong magdala ng pampalit nyo, kasi lakad lang talaga, nasa beach na kayo and hotel.
And dito, makikita nyo, marami ring kainan. Ayan, o. Mga local setup stores. And here, on the left side, ang tourist rest area. Kung saan meron din siyang restroom. And all other facilities siguro. Hindi pa namin siya na-explore sa loob, pero tingnan natin. Baka pwede kayo dyan bumili ng mga pasalubong and all. There. And then, on the right side, kabasa ang transient house. And probably all other transient na available. Siguro pag diniretso nyo pa yung street na yun, marami din mga transient houses. Pero dito tayo sa kaliwa. Yay! And dito tayo sa tourist rest area, which has a cafe house. And dito sa loob, pwede kayong bumili ng mga pampasalubong ninyo. May mga available. Ayan, nakita. Sobrang lapit lang ito sa beach area nila. And then over here, ayan, makikita nyo may mga nagtitinda na ng mga souvenirs and all that. Mga swimsuits available din. Para kung wala kayong baon, nakalimutan nyo or spontaneous yung lakad nyo, pwede kayong mag-swimming. Meron pa rin siyang mga swimsuits kayong mabibili. Ayan. Let's go. And here, ang malaking signage ng Ilocos Norte. Pwede kayong mag-picture dito, magandang picture spot. There, hi! Ang laki, no, ng signage. Kasya sa loob. Ayan. Tapos marami na kayo makikitang vendors dito. May mga vendor ng taho ako nakita. And then this is now the public beach. May mga cottages for rent over there. Ayan, para kung gusto niyo magpahinga in between swimming or pwede kayo kumain and all. Tapos ito ang sand ng Pagudpod. Ayan. Yep. Hindi siya super fine katulad na sa Boracay. Pero pwede na. Hindi na siya masakit sa paa. And then dito sa Saud Beach, makikita niyo. Hindi ko alam kung visible siya, pero ayan, nandiyan dito, sa bandang dito, makikita niyo lahat ng mga windmills or at least yung majority ng windmills in this area is sobrang tanaw lang ng mga mata niyo. Ayan. And then para siyang cove, as you can see. So kaya sobrang kalmado ng tubig. Unlike dun sa Blue Lagoon. Dun sa Blue Lagoon kasi sobrang open water siya. Kaya sobrang galit na galit yung mga alon doon. Pero dito, kaya makikita nyo na para siyang pa-cove. So sobrang kalmado ng tubig. Ang ganda. And sobrang malinaw siya. Although sa ilalim, dun mismo sa beach area, may mga parts na mabato talaga. Or ano ba tawag dun? Hindi siya corals eh. Pero parang may mga rocks under or dun sa seabed mismo. Pero okay lang kasi nakakatuwa dahil may mga nagtatago dun ng mga isda. So, nagdala kami ng skyflakes nung nag-swimming kami. Makikita nyo, may mga islang lumalabas, kinakain yung skyflakes namin. Ayan.
Medyo sobrang alat nga lang ng tubig dito. Unlike sa Boracay na medyo hindi sobrang alat, hindi masakit sa balat. Pero dito, I don't know kung bakit, pero masakit talaga siya sa balat. At least yung tubig, sobrang alat niya. But of course, expected sa seawater. Let's go! Ayan, so dito sa part ng beach na to, meron kayo makikita parang rock formation. Pwede nyo siyang akyatin to go past doon sa kabilang side. Or pwede kayong umikot doon. Ayan, pero tayo, let's try. Ayan, medyo may mga basura lang talaga yung beach. Wala na tayong magagawa sa basura. Pero sana, yung mga next na pupunta, walang basurang iiwan. Okay, let's pass by sa kabilang side. Ang cute, pwede kayo tumambay dito. Para siyang nagkaroon ng instant shade. Ayan. Ayan. Tapos dito na yung kabilang side. Dito yung sa may, yung kanina pinakita ako sa inyong malaking hotel, yung Saud Beach Resort and Hotel. Ito yung beachfront nila, yung konting lakad ng pag-ati. Yan. Nandun din yung Leaning Coconuts. Yan. Dun banda yung Leaning Coconut. Hindi ko alam kung tanaw, pero nandun siya. Dun sa tapat mismo ng Saud Beach Resort and Hotel. Pero tayo, dito na tayo sa left side kasi nandito ang ating transient. May makikita rin tayo ibang transients dito. Tara, papakita ko sa inyo. Ito din sa part ng Saud Beach na to, pwede kayo dito mag-rent ng mga activities. So, syempre, dito rin nakatambay yung mga boating ng mga boats ng mga fishermen natin. Pero ito, meron silang crystal kayak, meron silang jet ski, and of course, meron silang banana boat. Ayan. Crystal Kayak, 500. Ano yun? May kasamang magpipicture o wala? Mag-isa lang yun. Pwede rin may kasama. Ah, talaga? 3,000 for 10 packs yung banana boat. Okay. Jet ski, 2,500 for 20 minutes. Boat riding. Oh, saan papunta yung boat ride, kuya? Ah, dulo ng dalawang ko. Ah, okay. May snorkeling area dyan. So, pwede nyong ibaba yung ano? Pwede mag-snorkeling. Sige po. Ayan. ATV 1.5. Okay. Thank you, kuya. Good morning po. Ayan. So, ito na ang mga iba pang transients na malapit sa Saud Beach. At least dito sa area na to. So, makikita nyo yung Polaris Beach House. Ayan, ito siya.
Ayan, so dito sa left side, Polaris Beach House. Tapos ayan, may kita nyo, may mga naka-tricycle. Meron sila mga dalang souvenirs. Ayan, pwede na kayong mag-shopping yung mga souvenirs nyo from Pagod Pond. Ayan, ito, ang cute, oh. Sige po, madam. Salamat po. Ayan, maraming ganyan. Yung mga naka-trike lang. And of course, yan. Yung katabi namin na hotel is puro coconut sila. So, ang ganda ng view namin sa veranda. Salamat po. Ayan. So, ito yung Polaris. Tapos katabi ng Polaris, this one is Sabrina. Ayan. Natry na rin namin kumain dito sa Sabrina kasi meron silang restaurant sa babaan nila. Pero mas gusto namin yung tartarugas. Pero okay din dito, masarap din siya. And then, ito ang transient house namin. Balay Ilocandia Transient House. Ayan, so maganda yung transient house na nakuha namin kasi bago siya. Bagong gawa. So, lahat ng facilities malilinis pa siya. Tapos, dahil naka-workation nga tayo, ayan, maganda yung connection and wifi speed nila. Napaka-reliable. And this is the end of our tour. Ayan. Kung makikita nyo, yun yung street na pinanggalingan natin. So, talagang paikot lang siya. I mean, yun lang yung inikot natin para sa inyo. Para at least, meron kayong idea kung ano yung mga transient house na malapit sa public beach. Alright! Sige, akit na kami. Magbe-breakfast na. Thank you!